Para sa mga advanced mag-isip, seryoso muna tayo ngayon. Okay? Para sa mga estudyanteng gustong maging isang professional teacher someday. Okay? Lagi mo talagang itatanong sa sarili mo kung mahal mo pa talaga ang pagtuturo. At kung ang sagot mo ay hindi, huwag mo na i-continue yung kurso mo. Pumili ka na lang ng ibang kurso. At kahit ang sagot mo ay nagdadalawang isip ka pa, again, huwag mo i-continue yung kurso mo. Kasi kapag pumasok ka na ng sistema, kung pumasok ka na o nasa sistema, sa loob ka na ng sistema ng pagtuturo, mapa-private o public niyan, talagang i-assess mo yung sarili mo. Dalawa lang yan eh. You could be an asset or pwede kang maging liability. So assess mo yung sarili mo. Pag sinabing asset, isa kang asset. Ano ba talaga yung asset na guro? Pag sinabing asset ka, is that minimal na supervision, kahit hindi ka binabantayan or tinitignan, talagang nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung responsibilidad mo bilang isang guro. Ginagawa mo yung job description mo na nagtuturo araw-araw, gumagawa ng lesson plan, gumagawa ng instructional materials, at bago pumasok sa classroom, handang-handa ka na kung ano man yung ituturo mo sa loob ng classroom. Okay? At higit sa lahat, mahal mo yung pagtuturo, mahal mo yung mga estudyante mo. Kaya hindi ka papasok na galit. At kung meron bakante ka naman, okay, meron kang bakanting oras. Ang oras na to is nilalaan mo para sa mga checking of outputs, paghahanda ng mga leksyon para bukas, at kung meron kang designation na meron kang task na gagawin para sa ikakaunlad ng sistema ng paaralan, gawin mo sa bakanting oras mo. Huwag mong ilaan ang bakanting oras mo sa panlilibak ng tao. Okay? Or sa chika, or sa kainan, or sa pagsi-cellphone, or sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa sistema. At kung ikaw naman ay isang liability, okay? Simple lang, ito yung kabaliktaran ng asset. Kaya nagta-time in ka, hindi ka nagtuturo, papasok ka sa classroom, palagi kang galit. Galit ka kahit walang anong-ano, palagi kang galit, halos everyday galit ka. And then kung papasok ka, hindi mo alam yung ituturo mo. And then kung alam mo naman kung ituturo mo, pinapakopya mo lang sa blackboard, hindi ka naman nagdi-discuss. At tapos kung kainit na talaga yung ulo mo, nagbibigay ka ng test sa mga estudyante. Huwag naman sana ganun. Okay? At naghahanda ka lang ng lesson plan at saka instructional materials at mga bagay na kailangan mo sa pagtuturo kung merong supervision or binabantayan ka. At sa bakante mo namang oras, ay hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo. Minsan nga, may mga outputs hindi ka nakaligtaan or hindi mo talaga chinecheck. Okay? Tinatapon mo na mga outputs ng mga bata na kailangan mong tignan kung may natutunan ba sila sa pagtuturo mo. Yun yung liabilities. Okay? Now, tanong mo sa sarili mo everyday. Kasi hindi man lahat ng guro ay perfect. Kasi meron naman tayong dinadala na problema araw-araw. Meron tayong hinaharap na problema or challenges. But, balik tayo sa pinangako natin na talagang magtuturo tayo at gagawin natin ang lahat upang maibigay ang dekalidad na edukasyon para sa kabataang Pilipino. Okay? Hindi ko naman sinasabing perfect ako. Lahat naman tayo ay dumadaan sa isang proseso. Kahit everyday, like ang ginagawa ko, it's nagsusulat talaga ako ng mga layunin or objectives kung ano yung gusto kong gawin na i-accomplish for that certain day. Talaga mga kaguro o mga advanced mag-isip ka, talagang nakakatulong kung nagsusulat ka ng mga layunin at objectives. Hindi lang basta-basta na layunin or objectives na gagawin mo. Isipin mo na paano ito nakakatulong sa pag-improve ng sistema ng edukasyon sa aming paaralan. And every day you work. Kasi yung mga bakanting oras mo, kung gagawin mo lang yung mga trabaho mo sa bakanting oras mo, hindi ka na magdadala ng trabaho sa bahay ninyo. At magkakaroon na kayo ng quality time with your spouse, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa nanay at tatay mo, magkakaroon talaga kayo ng oras. Okay? So again, kung advanced mag-isip ka, meron kang advanced thinking mindset na guro, talagang pag-isipan mo, mahal mo pa talaga ang pagtuturo, mahal mo pa talaga ang teaching career, mahal mo ba talaga ang profesyon na ito? At ang pinaka malaking or importanteng assessment sa sarili mo, araw-araw, tanungin mo yung sarili mo. Kung advanced thinker ka, tanungin mo yung sarili mo kung asset ka ba or isa ka bang liability. Okay? Again, para sa mga advanced thinking or advanced mag-isip mindset, okay? Bisitahin niyo ako sa channel ko. Bye-bye!